Mga House Bill na i-final sa mababang kapulungan ay hindi po agaran na maipasa. Ito po ay dadaan sa mahabang proseso dahil mayroon pong mga kailangang hakbang na gagawin para ito magiging ganap na batas. Hello! Welcome back sa ating munting channel mga kapobre. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Araw pa rin ng Martes ngayon at pitsa 4 sa buwan ng Agosto. So update sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon mga kapobre. So kanina po ay napag-usapan natin ang pangyayari kahapon sa Kongreso sa kanilang sesyon at yun na nga. Naisalang na po sa unang pagbasa ang dalawang House Bill. Ang House Bill number 10376 at saka itong 10407 na pareha pong naglalayon na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So tapos na po sa first reading mga kapobre. At ito po ay nire-refer na sa komite at yan po ay ang Committee of Suffrage and Electoral Reforms mga kapobre. So ito po, sabi ko kanina, pag-usapan natin ngayon ang proseso sa mababang kapulungan or House of Representatives kung mayroong mga House Bill na i-final. So ito po ang unang proseso sa pag-file ng panukalang batas sa Kongreso. Una, paghahanda at pag-file. Isinusulat at inihanda ang bill ng isang mambabatas. Pagkatapos ay formal po itong inihain sa Bills and Index Service upang bigyan ng numero. So may mga numero na po yung i-final na House Bill. So kahapon po ang nangyayari ay naisalang na po sa unang pagbasa or first reading sa sesyon ng Kongreso. So ito po, binabasa ng Secretary General ang numero at pamagat ng panukala at ito ay ipinapasa ng speaker sa tamang komite. So yun po ang nangyari kahapon. Pagkatapos binasa ang House Bill at number ay inirepair kaagad ng speaker sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. So ito na, nasa committee ba na ngayon? So magkaroon ng committee review. Pinag-aralan ng committee ang bill, nagsasagawa ng mga pagdinig o public hearings at nagpapasya kung ito ay aamyendahan o irerekomenda. So yan po. Matapos ang pagsusuri ng committee or committee review, ito po ay isasalang na sa ikalawang pagbasa or second reading. So dito ipakilala sa plenaryo ang panukala, magkaroon ng debate, pagtatanong, diskusyon, interpellation at pag-amenda bago ito pagbutuhan sa plenaryo. Pagkatapos sa second reading, ito ay sasalang sa ikatlong pagbasa or third reading. Boto sa final na version ng bill. Printed copies of the bill's final version are distributed to the senators or house members at least 3 days before the third reading. Walang pagbabago rito. Nominal na pagboto ang isasagawa. So nominal ang botohan sa pagpasok sa third and final reading. So ito na.
Kung sakali makapasa ito sa third reading, ito po ay ipasa na sa Senado at Ehekutibo. So ito po, ipasa sa Senado. The approved bill is transmitted to the Senate for its concurrence. Dadalhin ito sa Senado at dadaan din sa kaparihong proseso, mga pagbasa at pagsusuri ng komite. So yan po ang sinasabi ko, hindi po ito basta-basta at hindi po ito maipasa kaagad-agad. Dahil kung ano ang ginawa sa Kongreso, yan po ang magiging proseso pagdating sa Senado. Dadaan pa ito sa first reading at magkaroon ng review ang komite at dadaan sa second reading until third reading. So halimbawa, papasa ito sa Senado sa final and third reading, magkakaroon ngayon ng bicameral conference committee. Kung magkaiba ang bersyon ng House at ng Senado, bubuo ng komite para pag-isahin ang mga ito at iharap muli sa parihong kapulungan para sa ratifikasyon. So raratipikahan pa ito, lalo na ngayon dahil magkaiba talaga ang bersyon, dahil sa Kongreso ay 2028 ang kanilang plano na ilipat ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Samantalang sa Senado, yung inihain ni Senadora Amy Marcos ay sa November 2027. So magkaiba. So magkaroon ito ng ratifikasyon, mga kapobre. So halimbawa na ratipikahan na ng BICAM, ito po ay ipadala na para sa aksyon ng Pangulo. I-transmit na po ito para sa Office of the President. Doon ipinapadala ang enrolled bill sa Pangulo. The President can either sign the bill into law or allow it to become a law without a signature after 30 days, or pwede niya itong ibito. Maaari rin itong baliktarin ng Kongreso sa pamamagitan ng 2/3 o 2/3 na boto kung ito ay ibito ng Pangulo. Halimbawa po, ito po ay pinirmahan ng Pangulo at magiging ganap na batas. Karaniwang nagiging bisa ito makalipas ang 15 araw matapos ilathala sa Official Gazette o sa isang pahayagan. So kailangan pa po itong ilathala sa Official Gazette ng Malacanang, mga kapobre. So yan po ay magiging ganap na batas na po ito. Magiging Republic Act na po ito. Pero hindi pa po nagtatapos dyan, mga kapobre. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kahit ganap na batas na po yan, ay pwede pa po iyang questionin at idulog sa Korte Suprema. Yan po ang karaniwang nangyayari, dahil pag mayroong question sa legalidad ng Republic Act, ay pwede po itong questionin sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema na ang bahala kung ito po ay i-declare na constitutional or unconstitutional, mga kapobre. So yan po ang proseso, mga kapobre. Kaya nga sinasabi natin na hindi po ito basta-basta. Hindi po ito pwedeng agad-agarang ipasa. Kailangan po itong dumaan sa mahabang proseso. Kaya sa ganang akin po, ito po ay mamiligro na hindi na po ito makaabot, dahil 3 buwan na lang, mga kapobre, ay magaganap na ang November 2, 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Gaya ng sabi ko, mahabang proseso po ang pagdaanan. So yan po ang ating eksplanasyon kung bakit mahirap na po itong maipasa, mga kapobre. Marami pa pong pagdaanan ito. Kaya aspirant and incumbent, get ready, dahil habang wala pa pong panibagong batas na nagpupuspon sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ang umiiral po na batas ay walang iba po, mga kapobre.
Republic Act 12232. Ang halalan ay sa November 2, 2026. So yan po ang ating update sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon. Please subscribe, please support sa ating munting channel para mas ganahan pa tayong gagawa ng ganitong mga content at update. So maraming salamat sa nakapanood. So maraming salamat sa laging sumubaybay at nakasuporta. God bless and bye-bye. I love you all.